syudad atong istoryahan. Alina ug gubanta sa atong pag-asenso. Usa iliganon ang lider na. Tara iligan, kanindot sa syudad atong istoryahan. Alina ug gubanta sa atong pag-asenso. Usa iliganon ang lider na. Tara iligan. Tara iligan. Among ihatod kaninyo ang mga nindot nga balita ning sayo sa kabuntagon. Nindot nga programa og serbisyo atong hisgutan. Pag-asenso sa syudad, atong istoryahan. Kanindot sa iligan atong hisgutan. Busa alina o gubanta. Tara, iligan. Sa iliganon alitaran na. Mayong buntag mga iliganon. Aniyata karon sa Makapagal Makaraig Ancestral House. Alang sa kasayuran sa tanan, gideklara kini nga Heritage House sa National Historical Institute niadtong Agosto 14 tuig 2002. Ikonsidera kini nga unang balay sa Pilipinas ni nagpuyo ang duha sa mga kanhi presidente sa nasod, si Diosdado Macapagal ang ikasiyam nga presidente sa Pilipinas ug ang iyang anak nga si Gloria Macapagal Arroyo ang ika-14 nga presidente sa Pilipinas. Ang balay gitukod ni atong 1950 ug kini ginama sa kahoy ug konkretong simento. Yes, Roxy, ug dugang kasayuran, sukad nga kini gidunar ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo ang kagamhanan sa dakbayan sa iligan mihimo sa ilang labing maayong paningkamot alang sa pagmintinar sa balay diin makita sab nato no nga hangtod karon nagpabiling nindot ang pagpreserbar niini. Og sa dili pa day kita mo parayon, i-greet lang nato ang atong mga kauban sa prensa kay karong bulana, Roxy, gisaulog ang ato ang Broadcasters Month. Atong gipasalamatan ang mga magsisibya nato dinhi sa Iligan, Jessie, kay sila partner nato sa serbisyo publiko, pinaagi sa pagpahibalo sa katawhan, unsa ang kalambuan sa syudad ug mga serbisyo sa lokal nga kagamhanan. Makalaom kamo nga ang inyong LGU moila sa inyong katungdanan ug kagawasan sa pagpahayag. Maayong buntag sa diay sa atong mga teachers diri sa atong syudad. Bag-o lang nakauban nato sila sa First Iligan City Education Summit, diin gihisgutan ang kakulangon sa reading materials, kahimtang sa ilang panglawas, classroom environment, teknolohiya ug mga lugar sa kabukiran nga walay internet connection. Ug si Mayor Frederick Siao commit og suporta sa training, free wifi sa mga eskwelahan ug uban pa aron matabangan ang sektor sa edukasyon. Dili lang na dayon no, sa May 30 and 31, 2024, ipaygayon dinhi sa atong syudad Iligan ang Mindanao Power Summit 2024 sa MSU IIT Gym, Barangay Tibanga, Iligan City. Kung unsa kini nga summit ug nganong importante kini, atangin ninyo sa talakayan with Tress and Roxy. Bueno, ato unang siren unsa ang latest dinhi sa Iligan sa Asenso News ni Jessie Chris Kinabato. Maayong buntag, aniya ang mga nag-unang balita sa Iligan karon. Ning bulan sa Mayo, atong saulugon ang Sports Month. Ang atong opisina sa Iligan City Sports nga gipanguluhan ni King Belmonte adunay gihan-ay nga mga activities alang sa tibok bulan sa Mayo. Mamahimong atangan ang ipahigayon nga The Cyrus Baguio and Willie Miller Basketball Clinic karong Mayo 4 sa Luinab Gymnasium ug Mayo 5 sa Barangay Suarez Gym diin libre kini og walay bayad. Adunay Asenso Sports Scholastic Chess Tournament, First Cirilo Isabel Football Fiesta Cup, Ultimate Frisbee Clinic alang sa paambit sa pahalampang 2024 og Ladies Beach Volleyball. Kining atong bulan sa sports usa ka higayon alang sa atong mga atleta, mga scholar sa sports ug tanang interesado sa sports sa tibok syudad aron magpakita sa ilang kahibalo ug kahanas sa matag patigayon. Overpriced nga tablet alang sa mga magtutudlo, wala dawatan ni Iligan City Mayor Frederick Siao ang tablet nga gipalit sa administrasyon kaniadto alang sa mga magtutudlo ug non-teaching personnel. Kahinumduman nga gideliver ang mga tablet sa administrasyon na ni Mayor Siao. Gipasabot ni Mayor Freddy atol sa Education Summit nga mahal ra kaayo ang mga nahisgutang gadgets. Sa Audit Observations Memorandum 2022-01 nga nadawat sa LGU tuig 2022 gikan sa
Commission on Audit giingon nga ana ra unta sa 4,399 hangtod sa 9,999 ang branded o dili branded nga tablet apan gipresyohan kini og 13,000 pesos matag usa. Wala sa annual procurement plan ang pagpalit niini. Dili balido ug walay authority ang supplemental budget nga gigamit alang sa pagpalit ug walay business permit sa iligan ang midaog nga bidder o supplier. Lalaki nga mituyo paglabay og basura sa dalan, nakit-an sa CCTV camera, dakpan. Nadakpan na ang lalaki nga nasapon nga gakatag og basura sa dalan likod sa St. Michael's Cathedral sa barangay Poblasyon ning Bag-Ulang. Sa video nga nakuha sa CCTV camera, makita nga naniid ang lalaki kung dunay tawo ayha giduol niini ang karton nga anaa sa kilid o gihuwad sa dalan ang sulod nga basura. Wala dayon kini mihawa sa dapit o giusban pa sa pagkatag ang maong mga basura. Sa Section 171 sa City Environmental Code of 2011, gidili ang pagsabwag og basura sa pampublikong lugar. Mamahimong mapriso og 5 ngadto sa 10 ka adlaw, multahan o kaha mag-community service. Libreng serbisyo sa mata ang gitanyag sa Integrated Philippines Association of Optometrists Incorporated o IPAO. Nibisita ning Bag-Ulang kay City Mayor Freddy Charles John Nactil ang National President sa Integrated Philippine Association of Optometrists Incorporated o IPAO kauban ang iyang grupo nga mga optometrists. Tumong nila nga makahatag og nindot na serbisyo dinhi sa Iligan. Kauban ng LGU Iligan ug IPAO, planong mopahigayon og libreng check-up sa mata, operasyon ug uban pang importanteng serbisyo sa pag-atiman sa mata alang sa mga Iligano. City Tourism Office mipahigayon og 2 ka adlaw nga event management training alang sa mga ilanong organizers dinhi sa Iligan. Pinaagi sa Department of Tourism 10 og Iligan City Tourism Office nahatagan og kahigayunan ng mga organizers sa mga dakong event dinhi sa Iligan ug lakip ang ubang opisina sa lokal nga kagamhanan. Tumong niini nga madungagan ang kahibalo og mahimong hanas sa pag-organisa og event ang matag organizers. Hilabi na karon nga lauman ang mga dagkong event nga ipahigayon dinhi sa syudad sa sunod nga mga bulan samang sa mga conference, summit ug uban pa. Ug mao kadto ang atong mga nag-unang balita sa Iligan karon. Maayong Iligan ug maayong buntag kanatong tanan, Queen Jury in another episode only here at Frede Serie. Karong buntaga, atong makauban si Mayor Frederick W. Siao. Atong ibalik tanaw ang iya mga kaagig ug unsa si Mayor atong kaniadto ug unsay mga turning points, mga motivation nga ruming sulod siya sa public service. Uban nimi sa pila ka minuto nga panagtabi ni Mayor Frederick W. Siao. So maayong buntag sa tanan and welcome once again only here sa atong segment nga Frede Serie. So maayong buntag sa atong mga viewers ug katong bag-ulan naka-tune in. Welcome ad Mayor. Maayong buntag sir. Maayong buntag Jory. Ug maayong buntag po sa atong mga listeners, sa atong mga followers nato sa atong programa nga Frede Serie. So Mayor karong buntagan no dili na gyud kita, dili gyud kay kuti or dagaglangas ang atong pangisgutan karon. Gamay medyo balik tanaw lang ta sa mga kaagi ni Mayor. At the same time, unsay mga kaagi niya adtong wala pa siya nisulod isip politiko. Unsay mga turning points niya nganong nisulod siya to serve the public. So Mayor, andam na ba ka? Ready na. I think ready na gid si Mayor. So Mayor, unsa man si Freddy Siao adtong bata pa ka o katong sa una, it might be sa imong high school life or sa imong college life? Well, nagikan manggug ko sa usa ka gamay nga eskwelahan sa pagka-elementary ug hangtod high school. So if you talk about experience, limited kay mi kay gamay ra manggod mi. So we know our classmates since grade 1, kinder pa, classmate ta mi hangtod nga nanghuman mi high school. Puro mi classmates. So nga na ka close-knit nga community nga kailang yung ka sa iya from top to bottom, no? Usahay na yung mga bagong estudyante nga makasulod in one of the years nga na ay makasulod. Since close-knit nga community nga eskwelahan, close kami, no? Close kami og minus kay ang away-away from within.
growing up, even protecting each other. No? Kani mga estudyante sa Lanao Chunghua. I remember sa una kung na mga away sa gawas, amo tabangan na amo mga classmate na kontras gawas, amo pang protektahan o tabangan ng mga classmates. Dayon, well, sa pag-estudyante, yung tagdili po tayong nasa ulahi, pero napunta sa medyo di po pinakataas, kaya naman tayo mga bright din ng mga studios kay ng mga classmate. Nata sa mga tunga-tunga on the upper, mga 1/3 of the class, no? Although, enjoy ta sa itong pagka-estudyante, wala kay kong i-pressure sa mga parents. Kinanglan ka mo excel, kinanglan ka mag number 1. So, gipasagdan mi. At least man, na-enjoy na ako akong life as a student sa Lanao Chunghua. Dito na rin ko sa pagka-college, dito na ako na-enjoy ang akong pagka-estudyante. No, gikan sa lain-laing probinsya, no, na magutos Manila, nagpuyo, nga nag-eskwela. Gikan sa lain-laing probinsya sa Apari hanggang Holo. So, medyo diverse na kayo. Mas diverse na kayo ang kultura. So, maglisod kitag tinagalog sa una to first year na to. Mag-research pa ko, basa-basa pa ko sa akin ni. Ang tumatayo, akong mahinumdaman kanunay, kaya akong gagamiton, tumitindig. At sa'yo pasabot na Jor. So, Mayor, no, unsa baka nga klase nga estudyante, kusog baka mambayabas or naka-try na baka Mayor Ano ko, cutting? studios ko, kung may klase, nagyo ko sa klase. Di ko nga hilig o cutting classes. Kung respeto po ko sa time nga gihatag sa maestra, sa akong parents nga may naggasto, nagbayad sa ilang sa akong pagpaskwela sa kuha. So, nahuman ko 4 ka tuig sa college. Nakuha one failing grade, one subject sa my college years. Sa akong first year, nahagba ko sa ako ang Spanish 1. Kanila lagi Spanish lagi ka ng ano ba? Nosotros, vosotros. Kasi magkapuyat tagtutuon ganit, hindi ka po di mo gamit. So, ato nga time, ako maestra, medyo strict na po gamay. Naka-summer yung tawag ko sa St. Michael's College. Enjoy, na po ko one summer dia sa St. Michael's. That's why, nag-enjoy po ko sa kong time sa St. Michael's. Muna to, until my 4th year sa akong university na humanggi ko. So, Mayor, this sa imong pag-elementary at nag-college ka, high school, unsa may gid nimo malimtan, like, kina-significant jud moment bitaw sa imong pag-eskwela, imong mga experience? Dili gyud malimtan. Nagyud tayo mga maestra nga din, malimtan. May nakahatag og kanang imprint sa imo, ha? No? From Nakatatak. Nakatatak na gyud ang iyang contribution sa imong pag-eskwela, no? Sa akong elementary, syempre akong mga mauna na akong maestra, si Ma'am Arnejo. Then si Ma'am Sidlaw, buhi pa yung taon si Ma'am Sidlaw, no? Naglisod siya karon, but because of old age, ang dili nato makalimtan nga kanunay nga supportive kay Samoa, si Sensi Honghong, nga Glenda Sina siya, nga hatod karon napagyapo sa Lanao Chunghua, no? And then sa akong college, second year, usa ka maestra nga ganahan kay ko sa pamaagi sa pagtudlo, si Ma'am Moran. Ang apelyido ra ko madumduman, may nag-ano sa ako og kalimot ko subject, no, but it's more about current events nga mga subjects. Di mo ko hiligod. Mo na yung mga nakahatag og naka-guide sa ako ba, may nakapaganag eskwela sa ako during my time as a student. So, Mayor, after nimo ni-graduate sa college, unsa may first job nimo? After college, itrabaho ko sa Divisoria. Actually, since among negosyo, hardware man, nisulod ko sa isa ka hardware dito sa Divisoria, actually to learn the trade about sa paliton ang mga butang, no, unsay pamaagi sa pagbaligya. Medyo wala kay na ako ma-experience kayo ang dapat na ako ma-experience dito. So, medyo after 1 year, no, nibalik ko sa Christland sa Iligan, diha naging ko nakatuon mismo sa Christland. Wala magimi even as a child, as gagmay mga bata, kung si trabaho sa akong ginikanan, amo magina silang tabangan. For example, mangilog lansang, mangilo og mga
mga wires, GI wires, mga red powder, blue powder. Kami may mangilo mismo. So, Mahunay gyud, no? Mahunay gyud sa mi. Kugali. Itudluan gyud mi even pag-arrange sa mga stocks. So, kay balo na mi from bata pa lang, kay balo na mi unsay mga baligya na mos tindahan. So, through your constant exposure, no, sa nakita nimo nga pilay markup, unsa ang pag-derive, no, pagkuha sa saktong selling price, na experience na nimo while growing up, so di na lisod sa amo pagdako na mo nga mo adapt na lang din kung unsa ang sulod sa butang sa negosyo. So dali ra kay namo atong panahon na. So I believe no nga daghan jud kay naagian si mayor sa iyang pagka-estudyante og diritat sa seryoso gamay sa atong life no sa atong situation karon. I believe ang pagsulod sa public service adunay pa mga bash no pag-appeal og isa ka apil isip politiko, magpapili isip politiko, daghan jud kay bash, daghan kay mga problema. Mayor, unsa may mga turning points or motivation nimo ngano ni sulod man ka sa public service? Tagaan chance kaniya to ni Mayor Cruz, no? Lawrence Cruz, na may sports director. But during that time, wala man gyud ko intention nga mosulod og politika. Murag na-excite lang ko ato kay ako mga amigo like si Lawrence, si Bart Belmonte nga bag-o lang na-elect as a counselor then, no? Nanas las public service ba, marang na-amaze lang ko. So ako lang at that time intention is to help sa sports development. So nalingaw ko sports office kanyan to, and then little by little na-realize na ko nga I can do more, no? Nakita na ako ang medyo dili maayong side sa panerbisyo. Kasi pag nakita na personal mo mo sila matransact o kana makita makastorya makita mo mo ang ilang mga negative sides. So dili sa as a politician na mo ilang i-pretend no sa tubangan, but makita nimo ang iyang unsay motibo giniha at the back. So nakita nako nga daghan kayo atong mga elected officials na dili moabot sa kung standard atong panahon na. So I decided siguro ako sulayan kasi makatabang pa ko ani, no? And then I ran for councilor 2010. Idaog ko another term sa 2013. Nahuman ko for 2 terms as a councilor. Ano ka to nahimo kang congressman sa atong syudad? 2016. Oo. At the same time karon na nahimo na gyud si mayor as 2022 as a mayor. So mayor, despite sa mga challenges nga imong na experience na gyud no, unsa may rason nga nagpabilin ka isip public servant? Well, actually, daghan na gusto mabuhat no for Iligan, which from my own point of view has to be done. Kinanglang buhaton para makita nato ang Iligan slowly but surely masaka gyud ang atong standard. So, but again, sama sa kong isulti, dili tanan mo uyon sa imong mga plano. Kay naa po sila lang kaugalingon nga ilang tan-aw nga mas mayo nga sa ilang parte, and we always respect that. But I hope they also respect our part kay kita may naa sa posisyon o kita mo gikebalo sa overall sitwasyon o sa unsay problema nga naa dinhi nga makita o matimbang-timbang nato. Our decision might not be perfect, no, but para kanako this is the most practical solution as of the moment. No, kay tan-awon mo animo ang panahon, tan-awon nimo ang posisyon sa gobyerno, tan-awon nimo unsay kahimtang sa katawhan, tan-awon po nimo ang tao, no? Di ba? Kung dili nato tagagi ani nga solusyon karon, we don't want them to suffer, di ba? So ako lang is what's important is we might differ in opinions, but dili lang po nato bastuson ang tao ba? Di nato bastuson gani nga to the point nga calling us names. Pag automatically ba sa politiko kawatan na whatsoever. So, tanawa po kahimtang sa pamilya before we enter politics or unsay among position karon, unsay condition, financial conditions sa pamilya. Hindi man po mo acquire o pupalit o properties nga di nato kaya, di ba? So, mo ni siya karon, these are the challenges, ang pagsaway gikan sa tao,
ang pagpasabot no sa mga tao kung unsa na to pag how can we work together in as much as possible unsay mandato nga gihatag sa tua isip mayor sa Iligan unsay trabaho sa LGU naningkamot na to nga ma-perform nato ni. That's why natay target sa SGLG deliverable sa LGU nga kinahanglan nato ma-comply kay with that kung makuha na natong SGLG pasabot na nisakan gid ang standard sa services sa Iligan padulong sa katawan padulong sa mga Iliganon. And I believe no nga ang paglantaw ra gid ni Mayor dili gid ang pagbinuang sa atong syudad bagkos ang constituents itself ang katong giuna na gid ni Mayor yang bote pasabot no nga aduna gid siya panglantaw misking sa grassroots misking sa ginagmay nato na mga constituents. Di man po ko ganahan forever nga makakita og taong ga-suffer. No, for example, you go to inyong lugar diya sa may Palao nga gabupuyo mo daplin suba Rock Gis, Riverside. Yes, Riverside. Nga naalam mo diha, expose mo sa tubig every time nga nahi kusog nga bagyo, nga nahi baha, di ba? You don't want things to be forever like that. Siyempre, maningkamot ta, hinanglan sa nato iangat ato serbisyo sa Iligan, kaya mamunitaas na ko. Then eventually, if we are performing well, the economy is better, we will have more income, that's the time that we can extend more than what unsay naa sa capacity na to. Kaya ang atong capacity karon puno na eh. So if we have more to spend, then we can give more to the community. Muna siya akong pasabot, muna akong hangyo nga kinahanglan maghiusa kita. Pag-iusa at the same time magtinabangay kay para gid pud na sa ato. So Mayor, unsa ba yung mga long-term goals or ambition nimo? Well, Nga panahon kay na Baluko, kaning giingon nila ka unsay daghan kay kog nakilhan nga mga tarong o mga maayo nga mga politiko. Ang mga mayors, mga governors, makaingon gyud sila after 9 years, dami pa rin kulang. Nga na kasagaran ilang tubag sa ako. Very challenging, very complex ang local governance. So daghan pagyapoy kulang. You will never be satisfied nga tapos na lahat. Mo na yung lisod kayo mo salitang tapos, no? Kay I'm sure perfectionist man po ko in terms of kanang gusto na akong mahatag sa tao. I'm sure I will never be satisfied. Mayor, if you've given a chance no, alam mo gyud sa position, you already have the chance. And then maningkamot pag yun ta nga mas ma-improve nato kung before ato o anti karon. So, Mayor, aduna ba kay mga legacy before ka like 9 years nimo? Hopefully maningkamot ta, no? Gusto ba ka na ibilin kung unsa man nga legacy? Well, first and foremost is gusto nako maplastar ang atong local government. No, our organizational structure nato maplastar siya. Mabutangan na itong insakto, qualified ng mga tao nga mo lingkod sa mga vital key positions sa atong panggobyerno. Kasi kung mas kikitsa lang yung dawaton, dili qualified, division positions, then that will never work. No? Kaya kung kulang tang itong structure, dili nga nakaka-capable atong mga tao, dili tungod sa merit nila, then we will never prosper. We will never grow and succeed. Daghan kayong salamat, Mayor. I think karong buntaga daghan jud kayong buhaton si Mayor. Kay nato siya samok-samok ko, no? There you have it, guys. Ato na nadunggan si Mayor, yung mga kaagi. Atong bata pa siya, elementary, college life, o even sa first job. At the same time, ato po nadunggan ang iyang mga lakang sa ato ang syudad para sa ato ang mga Iliganon. So busa no, ato angay og matarong dapat magtinabanghay og magiusa para mas mulambo pa ang atong syudad. Di ba, Mayor? Kung aduna ka mo yung mga pangutana, gusto ipangutana kay Mayor, comment down below or message us sa atong official Facebook page si LGU Iligan, that's City Government of Iligan. Before ta mo tapos ni atong segment, atong i-greet si og belated happy birthday si Baby Bonel na nag-celebrate siyang birthday kagahapon. Sorry, wala ko nakabuhat og live video greetings. So, happy birthday. Okay, pero na ko'y comment. Yes, sir. Mga pa kay kakaroon. Pero kabantay ko, wala ka nag-share.
Kulang yung si Dinil. Mo na gid ni Mayor na mo gawas gid ang atong pagkalaki. Kalaki gid ta. Hangtod sa sunod, kita-kita tapuhon diri lang sa Freddy's Serye. Alright, mga iliganon karong adlaw ang makauban nako on behalf sa atong City Information Officer si Jessie Chris Kinabato. Excited kay ko nga makauban siya karong adlaw sa talakayan. Ug ang atong unang hisgutan, kining usa ka lalaki nga nakuhaan sa CCTV camera, Jessie Chris, nga nagkatag-katag og basura diha luyo sa cathedral. Bag-o lang gid kini nahitabo kung wa ko masayo. Nitong Abril 14. Yes. And kung makita ninyo sa CCTV, gituyo gid niya o kuha ang usa ka box man yata nakakahon nga basura nga nasa kilid sa establishmento. Gituyo niya og kuha gidala diha sa dalan, gikatag-katag niya ug wa pa siya makontento, gidungagan pa gid niya og katag-katag. Now, let me just emphasize kato nga tungura limpyo gid kaayo ang dalan. Bago pa sayo sa buntag gikan pa ng limpyo ang atong PSD o ang clean and green. Makapangutan ta Jessie, unsay motibo ni ini nga lalaki? Yes. Dili lang kini una nga nahitabo daghan kay nga higayon. Na makapangutan ta, makaingon ta kung dili mo makatabang sa pagsulbad sa problema sa basura, dili lang unta mo dugang. Kay kita sayod kita Jessie, dako kay ni nga issue, dako kay ni nga hisgutanan ning problema sa basura. Gani ang LGU pertig yung paningkamot nga malimpyuhan ang syudad. Gawas sa intensive yun kaayo ang atong information drive, ang pagtudlo nato sa segregation, ang pagtudlo nato sa single-use plastic ban, na pakita-kita pa mismo maunay naghakot o nagsegregate kay daghan kaayo sa mga residente ang dili gusto mo segregate yun, musugot sa dili, no? Yes. Perti na ang paningkamot sa LGU nga masulbad ug mahapsay ang ato ang problema sa basura, mahapsay ang atong kadalanan, mahapsay malimpyo ang atong syudad. And then here comes mga ingon-ani nga klase sa tao nga ang ilahang reason lang for doing it nga nagkatag-katag sila diha sa basura, desdalan, tungod kay trip lang. Ikaw, Jessie, usas tan-aw nimo makatarunganon ba nga para magud sa ako, kung dili ka makatabang sa pagsulbad sa problema, nganong mudungag ka man? Dili ka helpful, dili ka usa ka kanabang makatabang nga klase sa residente ba? Dapat magud kita mismo responsable kita. Nagtudlo gani kita sa saktong paghipos. And besides, ihimplo kita sa uban. Ihimplo kita sa kabatanunan, sa atong mga silingan. O kung makita nila, pwede ra day na himuon. And ikaw sa mismo makapangutana ka, ikaw, kumbinsido ba ka nga, iya lang itong gibuhat tungod kay trip lang? Yes, actually Roxy, no, like sa imong giingon ka ganina nga dili lang ni siya karon nahitabo many times balik-balik. But then dako ato ang pasalamat sa ato ang konseho dinha sa Barangay Poblasyon, especially ni Kapitan Anton Pacanya. Kay kung dili tungod sa mga updated og kanang mga high-end nato nga mga CCTV cameras, dili gyud ni sila mga sapnan. So good thing nindot gyud kaayo ng mga IA cameras kay bisag unsa ka kalay maklaro gyud ka. So under investigation og karon gani ang katong nadakpan no nga nasapon sa CCTV camera nga nagkatag-katag sa mga basura is naanagid din ha sa barangay sa Materials Poblasyon. Recovery Facility. Yes. Oo, ang update ni ini gipasegregate ni siya usa ka semana mo na iyang Yes. community service kay bawal man kini base sa atong City Environmental Code. Sakto ba? Yes. Section 171 kung wala ko masayop. Gibawal ang pagkatag-katag og basura. So kung makalapas ka ani, doon na kay multa nga 500 pesos. 500 pesos ba, Jessie? Adunay multa, gani mapriso ka no, pwede ka mapriso og 5 nga to sa napulo ka adlaw, no, og pagamultahan ka og napay community service, of course. So kanang community service kung asa niya gihimo ang iyang salao didto na niya buhaton. So it was in Poblasyon, luyo sa cathedral. Imagine Jessie, unsa nga klase sa tao? Wala bay konsiderasyon nga napagid ka sa luyo sa simbahan ha. Balay alampuanan para sa Dios iya pagkahuman imuhang hugaw-hugawan ba. Yeah. So kana lang makapangutana ka and kung kinsa man ang mga nagpaluyo ni ini paligog lang in town magtinabangay pud unta ta kay dili lang kini para kaayuhan sa syudad, syempre sa health sa katawhan. Dapat kana kung tinuod ka nga concern sa iligan
una nimong tagaan gibugaton o tagaan og importansya ang health sa katawhan, kalimpyo sa syudad. Yes. So ingon ana nga mga situation bitaw Roxy no nga gakatag-katag sa mga basura even do kabalutan nga mga penalties na ay mga multa ang matag sayop or violation nga imuhang mabuhat. But then kung ikaw gusto kang limpyo ang imong palibot, hapsay ang imuhang pamuyo, then be a law-abiding citizen. Atong ipatuman og atong tumanon kung unsay mga gi-regulate sa ato ang syudad tungod kay iliganon ta diri ta nagpuyo, and despite no sa mga nanggawa sa social media nga ang iligan ing ani na hugaw kaayo, but then take note si Mayor Freddy wala natulog sa mga problema nga ingon ana, time to time naga-monitor with the help sa ato ang mga barangay council. Ang kani mga uban may lang kaayo mo post sa social media, mo reklamo nga daghan na lang ninyo og tigkolekta sa basura o tinuod. Napatay mga ecology officers nga gipang-assign pero Yes. still ang ila they're not doing their part. Dili lang na trabaho sa LGU ang paglimpyo o paghipos sa basura. Kung naagian mo sa C3 kapila na ka beses limpyo Jessie Chris Yes. sa PSD, napa ang PNP, mutabang ang Clean and Green, ang mga offices. And then ikaugma na napoy daghan na pud kay basura nga unsa may nakalisod sa pagsegregate. Kana mo dili nako masabtan Jessie nga ilahi ra man uta ang plastic, ilahi na ang mga malata ug maunang tanay ilubong. I think kakulangon sa disiplina ba. And I think kung gusto ninyo makakontribute sa kalambuan sa syudad, kana lang, gamay lang kaayo nga butang. Pag-segregate lang. As simple as segregation sa basura, pagtuman sa environmental code sa iligan, dako na kaayo ning kontribusyon nimo sa paglambo sa syudad. Yes, so reminder lang siguro no, especially sa ato ang mga katawhan dinhi sa iligan nga sa masagiingon ni Roxy kaganina nga sayo na kayo pag-segregate, pagpatuman sa ato ang mga balaod dinhi sa syudad. So ato ang buhaton kay wala may lisod ug wala may mawala sa ato akong ato aning buhaton despite sa mga panghitabo no nga ato ang naagian karon apan naa ang LGU iligan nga kanunay no nga gasunod ug gahatag og kanang mga solusyon sa matag problema nato dinhi sa syudad. Just sa lain nga hisgutana no, bag-o lang sad na human ang unang education summit Yes. dinhi sa Iligan City. Ikaw mismo nakatambong ka na, Jessie, unsa ba nahisgutan dito sa education summit? Yeah, actually daghan kay mga nahisgutan ug pinakauna gyud niini nga nahisgutan Roxy is ang katong about sa wala pagdawat ni City Mayor Freddy Siao sa katong mga tablet no nga gipaimbestigahan gani kaniadto ni atong way back 2022 tungod kay wala kini nahaom no ang presyo niini ang matag tablet nga which is para unta sa mga magtutudlo apan daghang mga issue nga nanggawa so gipasabot ni Mayor Freddy atol sa Educational Summit kauban ang Department of Education or DepEd Iligan ug ato ang mga magtutudlo nga naay mga rason nganong wala niya gidawat nganong dili pwede tungod kay Akong nahinumduman, Jessie, atong panahona ang COA doon na gihatag nga memorandum. Yes. So doon na sila findings, so sa niadto nga, ang ilang giingon, walay brand, murag dili. Yes. Wala na haom ang kapaspas, dili haom dito sa nabutang sa kontrata ug unsa ang na-deliver ang kapaspas sa processor. Yes. Sana, so wala natuman tungtua sa kontrata. Gawas pa nga ang ilahang ang presyo murag labaw, Yes, labaw. sa angayan nga presyo atong mga tablet. Para So, magununta to yes. sa mga teaching and non-teaching personnel sa syudad. Yes, So, so- para sa kag mayor, ngano ganing wala to niya dawata, Jessie, murag kay imagine na lang Roxy no nga sa kantidad nga 4,000 plus to 9,999 unta ana nga mga branded nga mga tablet niabot siya og 13,000. 13,000, yes, tama. So dako gid kaayo and dili gusto si Mayor Freddy nga ingon ana ang mahitabo. So aduna man tay insakto mga balaod ato aning tumanon. para siguro sa ako ang tanaw, si Mayor nagtanaw sa siya nga dili maalkansi ang syudad. Kay kung tagaan nimo sila ana hinay ang processor, walay brand, ing ana nga klase sa presyo, maalkansi gyud ang kuan. But wala nagpasabot nga wala nagsuporta si Mayor Freddy sa kinahanglan sa education sector. Gani sa akong nahibal-an ang kakulangon sa storybooks o mga reading materials kay usama gina sa pinaka-issue sa education sector ang kahinay sa pagkat-on sa mga bata sa pagbasa. Yes. Nag-provide siyang materials for that. Yeah, mga Nagtabang learning siya. materials no para sa mga estudyante kay ang goal gyud nato karon sa DepEd Iligan is kung mahimo grade 3 pa lang ang usa ka bata kabalo na mo basa ug nakasabot na sa iyahang gibasa. And suportado sad kaayo niya ang paningkamot sa DepEd kay kung wa ko masayop naa siya tri-PED. Yeah. Tri-people education
napatoy isa Jessie nga murag material nga himuon ang DepEd and gasuporta ang LGU ni ini. Napagani murag storytelling or mga storybooks nga gi-feature dito ang legend sa Maria Cristina, dunay mga ingon ana. So ang mga kabatanunan nato dunay gugma ba pinaagi ni ini nga mga storya ilan nila kung unsa ang iligan and tubuan sa ilang kasing-kasing o gugma para sa syudad. Yes, ang nakanindot lang po ani Roxy, no, even kita kay ma-inspire kita sa kakugi, no, sa ato ang mayor tungod kay dili lang ni para sa mga bata nga naa dinhi sa sentrong bahin sa syudad, kundi ang katong mga bata usab nga naa sa mga bukirang bahin dinhi sa Iligan tungod kay misaad yun si Mayor Freddy nga panikamutan yun niya nga mabutangan og nindot nga internet connection ang ato ang mga kabukiran aron nga maka-access usab ang ato ang mga kabatanunan dito. Dili lang kana Jessie, nagkapatukod pa gyud og reading hub og doon na kani excited kay ko ani libre nga wifi sa mga eskwelahan. Yes. Importante kay na kay karong nga panahon na ang pagtuon kuan naman gyud asynchronous may na silang online doon na ang pag sa una di na kita sa atong panahon sa library ra gyud pero karon na naman everything is na sa atong gadgets na sa computer and importante kay nga mahimong computer literate ang mga bata. So dako kaayo ni no kaning nga step ang paghatag og wifi dinha sa mga eskwelahan. Yes, for Libre. update lang po no Roxy, kagahapong adlaw Abril 23 gibuksan na ang atong e-learning hub dito sa Barangay Suarez. In fact, naigigahin si City Mayor Freddy Siao worth 100,000 pesos ug sila na ang nipalit og upat ka mga computer sets og printer. So dako kayo og tabang no sa atong mga kabatanunan nga sukad-sukad karon pagyod nila nga na-appreciate no nga adunay mayor sa Iligan nga nakahatag yun og pagtagad sa ilahang mga gikinahanglan. Dili lang kana Jessie Chris. Sa akong nahibalaan, diha lang sa programa sa City Engineer's Office, daghan kayo siya mga eskwelahan nga gipaayo. Daghan kayo siya mga eskwelahan nga gipatukod. O, dili lang ang mga estudyante ang nabulahan ha. Bisan ang mga maestra doon na siya upskilling nga mga trainings. Doon na gigahin nga para sa pag-upgrade, kumbaga, sa ilahang skills. Para sa ilang pagtuon, syempre muhaom sa panginahalan sa mga bata. Jessie, sa lain sab nga hisgutanan, dili lang aning Education Summit, excited po ko sa lain pa nga summit sa umaabot. Mayo, kung wala pa sa'yo, 20. Mayo 30 to 31. 30 to 31. Yeah. Ang unang Mindanao Power Summit. Oo. Jessie, nakatambong kita sa press con ni ini ug nahisgutan ang mo organize ni ini ang Iligan Chamber of Commerce ug ang LGU. Of Yes. course, kauban sad ni ini ang MINDA, ang Mindanao Development Authority. Hisgutan dinhi sa summit ang mga panginahanglan nato sa enerhiya. Yes, so hilabi na karon no nga aminado man gyud kita nga naagyo tay problema no or kakulangon sa atong supply sa atong kuryente dinhi sa Mindanao. Apan pinaagi ni ini nga summit mahisgutan or maplanuhan no kung unsa nga mga pamaagi ang or unsa nga mga solusyon ang pwede mahatag sa ato aron nga masulbad ato ang problema sa ato ang kuryente dinhi sa Mindanao, especially no dinhi sa Iligan. Sa pagkakaroon wala ta nagkulang sa enerhiya, kung unsay mga demand karon sa enerhiya o unsay requirement karon wala pa ta nagkulang. But syempre look forward na nila ba Yes. sa magkadako ang syudad, magkadaghan ang mga panimalay, magkadaghan ang mga industriya, magkadako man sad ang panginahanglan sa kuryente, Jessie. Yes. Labi na mga industriya. Although kita diri sa Iligan kita ang host sa pinakadako nga hydro power electric plant. Pero dili man gud walay kasiguruhan nga ang i-produce ra ani maoray kinahanglanon pud nato sa umaabot nga katuigan. Sa akong gikaingon kung magkadako ang syudad, magkadako sad ang panginahanglan sa kuryente. Sayod bet kita Jessie nga nagkadaghan sad kung nabantayan ninyo nagkadaghan ang establishmento sa Iligan, nagkadaghan ang industriya sa Iligan and karon na pa sila himon nga road show o expo nga mag-imbitar og mga investors sa Iligan. So expect more investments diri, expect more industries dinhi sa Iligan. Therefore magkadako sad ang panginahanglan sa kuryente. So para ma-address kini mo na hisgutan sa summit. Anaa din ha ang tanang mga stakeholders, mga negosyante, mga estudyante, mga academe, kung wala ko masayop na apo din ha ang mga chamber sa lain-lain nga mga syudad o mga LGUs usab. Kani hisgutan nila mga innovations, best practices nila, unsay mga gi-anticipate nila nga mahimong problema o mga solusyon. Aron sa karon pa lang maplanuhan na daan
in terms of policies o unsa pa man ang kinahanglan diha aron ma-plastar ni o ma-address ni nga mga panginahanglan. Yes. O let me just emphasize, Jessie, gina-promote nila, i-push nila ang 50% renewable energy diri sa Mindanao. Yes, it's a Pasabot good ka na news. unsa ang mga renewable energy, sama ng solar. So mas barato kay gusto nila og mas barato nga kuryente, of course clean energy. Kay kaning manggong Okay. renewable energy sama sa solar, clean energy ni unlike sa uban nga mga sources sa kuryente, walay pollution. Walay mga asos gikan sa mga planta. So usa ni sa gina-push nila gagawas nga barato, limpyo usab maprotektahan ang kinaiyahan dito sa Mindanao. So ang nakanindot usab ay ning pagpahigayon nato sa Mindanao Summit, no, Roxy, nga kung unsay mahisgutan niini atol sa summit, dalhon na siya dito sa kauluhan kay aron nga kung unsa po'y mga suggestion di adto matabangan usab kita dinhi sa ato ang mga problema nga sa gubangon unya dinhi sa Iligan. Dili man lang sad good ang Mindanao ang makabenepisyo niini kay kung unsa ang mahisgutan din kay sayod man kita nga dinhi sa Mindanao naga-supply naman sad og kuryente sa kauluhan dito sa Manila tungod aning transmission lines nga nagkutay na dito. So kung unsa ang mahimo nato dinhi, definitely mabulahan sad ang uban nga lugar. So Yes. mo nang apil gid ni siya sa hisgutan sa National Power Summit sad sa Yes, sa Umahaw. Hunyo. Lain pa nga gilook forward nato ani nga summit, Jessie, is that syempre ma-showcase nato sa atong mga bisita og unsay naa dinhi sa Iligan ang atong mga waterfalls, mga kasuhuyan, og syempre unsa ang mga pwede nila nga ma-invest dinhi sa syudad basig magka-interest sila nga mag-invest dinhi. So very excited kita sa mga-gathering nga sama niini. In fact, dili lang pud ay kini nga summit ang atong gilook forward, Naapay Jessie. lain, no? Yes. Kung sakto akong pagkahinumdum dunay Mindanao-wide Cooperative Development Officers Summit. Yes, expected pod ang almost 300 to 400 ka mga delegates nga gikan sa lain-lain pa nga parte sa tibuok Pilipinas ug sa Mindanao usab, no, og kana mahitabo sa kani gihapon nga mga adlaw sa katapusan nga mga adlaw sa bulan sa Mayo. So sama sa gikaingon ni Mayor Freddy Siao nga garbo gyud natong mga Iliganon tungod kay nahimo or napili, no, ang Iligan nga ipahigayon ang kini mga dagko nga mga kalihukan dinhi sa atong syudad. Dinhi usab ipahigayon sa Iligan ang talent competition sa Miss Earth Philippines 2024. Wow. Another garbo na pud kana sa mga True. Iliganon. O di ba confident na gyud kaayo ang mga ingani ka dagko nga gatherings or mga dagko kaayo nga mga pageant og shows nga dinhi na sa Iligan ipahigayon sa unang hadlok sila pare sa Yes. Iligan kay ilang concern ang security and dili kayo ingana ka accommodating ba ang LGU, but this time with Mayor Freddy Siao's administration ingana ka confident kita nga modawat sa ilaha, i-cater sila. Garbo kini sa Iligan, imagine sa usa ka prestigious nga pageant kasama niini dinhi sa Iligan ipahigayon. Yes, of of course course. mak-showcase nato. Gusto ko ana, Jessie, i-showcase ang mga waterfalls nato because we are the waterfalls capital of the Yes. Philippines. Panindigan yun na nato, Jessie. Alright, so dili pa kita matapos, let me just say nga sa bulan Mayo, Jessie, Sports Month. Atangin na ninyo. So atangin ninyo ang mga nagkalain-lain ng mga activities gikan sa atong Iligan City Sports Office sa tibok bulan sa Mayo. So sa ngalan sa atong City Information Officer Tres Paradela, ako si Roxana Revalo. Ako si Jessie Chris Kinabato. Hantod sa sunod nato panag-uban sa Talakayan with Tres and Roxy. Good news mga Iliganon! Gamay na lang ang kulang, mahumana ang Public Safety and Security Command Center. Magsilbi kining center din mag-convene ang Task Force Iligan kung dunay mga insidente nga kinahanglan respondihan. Dinhi usab i-monitor ang kuha sa 228 AI-ready CCTV cameras nga giinstalar karon diha sa atong kadalanan. Una ang Iligan sa Mindanao nga dunay AI-ready CCTV. Duna kini kapasidad nga mo-zoom in sa nawong sa tawo o kaha sa plaka sa sakyanan. Dako kaayo kini nga kalambuan sa natad sa paghatag og seguridad sa katawhan ug pagsulbad sa problema sa trapiko. Kini ang legasiya ni Mayor Frederick Siao. Kung unsay update niini atong sayran kang Ronnie Inderes. Dungan sa paglambo sa syudad ang pagdaghan sa mga residente, midaghan sab ang mga sakyanan sa Iligan, ingon man insidente sa dalan ug posibilidad sa krimen. Tubag sa panginahanglanon nga hapsayon ug himuong luwas ang mga dalan sa Iligan, giinstalar ang 228 AI-ready CCTV cameras
nga dunay facial recognition features. The features of the CCTV system, because it's AI, no, shortened for artificial intelligence, dili na siya kanang pareha sa kanang usual nga tong nakitaan nga mga ginabutang nga CCTV nga kailangan jud tutukan perminti og tao, but pwede ra gyud nga, for example, naamoy kanang gipangita, for example, a vehicle, no, butang dito Vios nga gray, 2014 model ana, so imong ibutang lang dito, and then all cameras nga makaasa siya mahagip mo highlight na ang kanang nay mga vehicle nga na mention ana, tabang na siya og tan-aw, so mas dali siya, mas less na ang kaning pagkuan sa mga tao nga magbantay. Of course kailangan gyapon nga nay magtan-aw, but mas less, dili na maglibat-libat og tan-aw. For the 200 cameras, dili na malibat-libat og tan-aw mga kanang gabantay sa command center. Humanon ang pag-install og operational na kini sa Mayo karong tuiga. Magsugod kini sa Barangay Dalipuga, padulong sa Buruon ug moabot sab sa hinterland sama sa Abuno, Nitukalan ug Lampaguhon. Gigamit na karon ang 95 niini nga mga CCTV cameras. Ang fiber optic sa CCTV cameras paghahatag sa og data o internet connection sa mga opisina sa gobyerno nga maagian niini sama sa mga barangay hall, BFP, PNP, ICDRRMO, kasundaluhan ug traffic. So ngayon makita din nga bisan pag 24 hours naka-duty ang mga enforcer nato, so pati po ng enforcer sa field bisag net operation, safe po sila kay makita man sa CCTV monitoring. Kanang mga magpatakag labay ug basura, I'm sure makuan jud mo, no, mailhan jud mo kay these cameras nga gipang-install bisag 500 meters away, kung i-zoom ang camera, klaro ang pores, no, klaro ang pores sa tao, so kita jud yung mga nawong kung makuan. So para sa ato the public safety is isa ni siya nga added advancement nga tool. You can sleep well mga iliganon, no, at night. Sa karon gitun-an sa Information and Communications Technology Center ang pag-maximize sa potensyal niini nga teknolohiya ug ang saktong physical maintenance sa mga CCTV cameras. Hapit na sa mahuman kining Public Safety and Security Command Center. Ako inyong kauban sa pag-asenso, Ronnie Inderes. Subayon nato ang isa ka Iliganon na street performer who's making waves sa social media sa iyang pagharana sa mga mobisita sa Mandalog River Esplanade. Doon na siya 15,000 ka followers sa Facebook o 754 followers sa YouTube. Ila-ilahon nato si Just Rowie, kuyog si Dayan Arat Intera. Usa ka espesyal na Iliganon ang atong subayon karong buntaga. Makita nato ni siya sa social media o basin na sinati na ninyo ang iyang mga basking sessions sa Mandalog River Esplanade, sa Dalipuga Centennial Park, sa San Miguel Children's Park o di kaha sa Robinson's Place, Iligan. At tung ila-ilahon si Rowie Anticamara o mas na ilang nga Just Rowie. Actually, sa una pa, high school, third year high school ko, gasugod di ko kanang gitar na. Ang transition lang sa akong music is ikan sa acoustic, rap, tapos nagka-college ko sa IIT, and so on. So nagka-progress ang naabot ko sa underground scene. So nag-explore na ko tanan except sa jazz o kaning ska, except ana. Pero na well-versed ko ba, naganahan ko. So mo siyang sugod nga exposure na ko. Usa ka registered nurse sa Rowie ug nanginabuhi sa online job. Apan sa natad sa musika, siya gapursigi og mas na ila. Tungod gadako sa barangay Hinaplanon, natisok sa iyang kasing-kasing ang pagka-Iliganon. Busa kanunay apil sa iyang mga music videos ang mga lugar sa Iligan sama sa Esplanade nga proyekto ni Mayor Freddy Siao ni adtong congressman pa siya. Nag-busking ba ako for 10 consecutive busking nga wala ko'y donation box. Ano play ragid ko. Then namang gimuhatag. Lain po kayo, disrespect ba? Kay wala gani. Nanay isa ka katong babae nga siya. Sir, aman ako nibutangan ako nga times sa wala man ko kabalo. Kaya ako ang goal is to share the music lang, to good vibes ba. So nagkatawa lang ko ano ko kinahanglan gid no.
Kaya dito na din ko nakaunon na nga, total ilaman po ng will ng mga tag sila or dili. So it's one form of appreciation sa mga gibuhat. Para sa kuha, ang message yun is, just do it, yun. Para sa kuha. Kay, for example, labi na nagig kay talent. Dili ba tanan makabalo mo kanta. Bata pa lang pagpanganak niya, gabi tingog. Ano to? Gift ba gid na? Ano bitaw then use your gift to serve, to inspire good vibes. So para sa kuha, just go lang, learn along the way, the process. So para sa kuha, let go of kwanpod, let go of others' opinion. Karon, doon na siya 16,000 followers ug padayon kining gadaghan. Wala gyoy babag sa tawong buhaton ang passion to express and spread joy. Sir Rui, you really inspire us Iliganons. Usa ka sa mapasigarbo diri sa atong dakbayan. Kini si Dayan Joy Arat Entera para sa Garbo Iligan. Daghan pa jud kayo mig gusto ipasigarbo ng mga Iliganong pagkaon ug laaganan. Mga programa ug proyekto sa atong dakbayan nga gusto ipaabot sa katawhan. Giimbita na mo ang tanan na inyo ming ubanan. Ug ato sa pasalamatan si Miss Christine Aloro sa paghatag nato og higayon nga makagamit karon dinhi sa Makapagal Makaraig Ancestral House. Yes, jury. Ato asab imbitaron ang atong mga suking tigpaminaw nga bukas ang Ancestral House alang sa publiko. Ana alang kini nahimutang sa Barangay Buruon ug bukas sugod Lunes hangtod Biyernes sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Sa Sabado ug Domingo usab bukas sila sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Ayaw sab mo og kalimot sa pag-like ug follow sa atong official Facebook page, ang City Government of Iligan ug Ascenso News Iligan City. Giawhag na mo ang tanan nga mo react ug comment sa among mga post, videos ug news stories aron mahibalo kami how we can better serve you. Ug sa dili pa kita mo padayon, gusto lang ako i-greet si LTO Chief muna dato mga dang. Hello sir. Kung mga Iliganon wala na kitay oras, ako si Roxana Revelo. Jessie Chris Kinabato. Jewelry Lazarte. Dayan Joy Arat Entera. Sa ngalan ni Tres Paradela ang atong City Information Officer o ang kinatibuk ang puwersa sa City Information Office hangtod sa sunod natong panag-uban dinhi sa Tara, Iligan!